Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, pag-usapan natin kung ano nga ba yung step by step na ginawa ko para makuha yung 1K subscriber. At sa ngayon po ay meron na akong 1,700 na subscriber. So, paano nga ba ako nagsimula at ano yung pinakaunang step na ginawa ko? Pero bago yan, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong video. So, ayan guys, let's start. So, paano ko nga ba nakuha yung aking 1K subscriber? So, una guys, ang ginawa ko, syempre, pumunta ako dun sa YouTube, nag-edit muna ako. So, nilagyan ko ng picture ko. Edit ko kung ano ba yung mga topic ko, description ng aking vlog, aking YouTube channel. Then is gumawa ako ng video. So, napaka-importante guys ng paggawa ng video kasi meron kasing iba na balak pa lang maggawa ng mag-vlog. Porket may channel na sila, nagpapasubscribe na sila. Pero, yun is, alam ko is nagiging spam yung mga ganon. Kasi, wala ka na may video pero may susubscribe sa'yo. So, tatanggalin din yun ni YouTube pag nag-count na siya. So, hindi yun counted. So, dapat, bago ka mag-subscribe, make sure na meron ka ng video. At yung mag-subscribe sa'yo is, yung video mo na yun is papanoorin ng at least 2 to 3 minutes bago siya mag-subscribe sa'yo. Para hindi matawag na spam yung pag-subscribe ng iyong subscriber. So, ayun guys, syempre, nung meron na akong video, so, sa unang video ko nga, nakakatawa pag pinanood mo kasi, kitang-kita doon na hindi pa, ilang na ilang pa doon sa camera, tapos, kahit sa mga, kahit bahay is naiilang kasi, yung bahay namin is medyo dikit-dikit, so, may tendency na maririnig nila yung pinagsasabi ng kapitbahay mo. So, ayun, kahit nga din sa video is meron siyang minsan na background ata ng boses ng kapitbahay. So, ayun, hindi maiwasan kasi nga hindi gano'n kaano yung space ng mga bahay din sa amin. So, ayun guys, ayun, nung meron na akong video, nag-start na akong mag-subscribe. So, syempre, saka magsisimula is syempre sa sarili mo. So, yung cellphone ko, syempre may dalawang cellphone. Itong ginagamit ko na pang-vlog. Tapos, meron pa akong another phone na isa pa. So, ayun. Sinubscribe ko yun sa YouTube channel ko mismo. So, ayun. Nagkaroon na ako ng isa. Then, yung cellphone ng mga anak ko, sinubscribe ko din sa YouTube ko after kong panood ng 2 to 3 minutes. Tapos, yung sa husband ko, ayun. Nagkaroon na ako ng 5 subscriber. After nun, yung mga cellphone ng mga kapatid ko, pinag-subscribe ko doon sa YouTube channel ko, yung sa mama ko. Tapos, na-stop ata siya sa mga 10. So, syempre, may 10 na ako, syempre, ang iniisip ko noon is, yung mga friends ko sa FB. Pinost ko siya, tapos nagpa-help ako ng pa-subscribe naman. Kaso nga lang, guys, sa ganitong hindi lahat nakakailalang magsusubscribe sa'yo. So, after wala talagang gaan nag-subscribe, ilan lang siguro, isa o dalawa. Tapos, wala talaga, 12. So, 12 na. Ang ginawa ko, nagkaroon ako ng promotion na, sabi ko, pag nag-subscribe kayo sa channel ko, ay sisama ko kayo sa parapol, parang ganon. So, ayun, may mga nag-inbox, tapos sila nila na screenshot na nakasubscribe na sila, tapos nilista ko sila sa isang papel. Tapos, nagkaroon ako doon ng 10 subscriber mahigit. So, plus 10 So, naging 22 plus. So, ayun, halos wala nang nadagdag. Ngayon, since nagpapa-installment ako ng phone, may mga kilala akong promoter sa mall. So, ayun, nagpatulong ako sa nila, yung mga phone nila, pinagpa-subscribe ko sa akin. So, siguro nakakuha ko ng 10 to 20 subscriber doon. So, mayroon akong 40 plus na subscriber. Then, nagpalaro ako after ng mga ilang pagbalik ko doon sa kanila. Nagpalaro ako sa kanila. Tapos, kung sino yung maraming mapasubscribe sa akin na sa promoter is doon ako bibili ng phone. So, ayun. Nakadagdag din siguro ng mga 50 or 100. So,
more than 100 na yung subscriber ko, ano po, yung tumutulong sa akin sa yung nag-encourage sa akin na mag-vlog, turo sa akin ng application na gagawin ko. Hello pala, Regine Bicoña Gonzales. So, ayan, siya yung tumutulong sa akin dati sa pag-ano ko. Hanggang ngayon, sa mga hindi ko alam, siya yung lagi ko nilalapitan. Napakalaking tulong nito sa akin, taong to. Ayan, ang ginawa ko is, sabi niya meron daw mga sub to sub. So, yung sub to sub, guys, ito yung mga palitan ng pagsusubscribe. So, kapwa mo, baguhan na YouTuber. So, ayun, palitan. Kaso nga lang sa mga groups na yon, meron din na dayaan. So, after ka nila i-sub, i-unsub ka din after. So, hindi siya ganon ka-effective na paraan. Although, kung talagang matyaga ka sa paggaganon is siguro is makukuha mo din yung gusto mong subscriber. Kaso nga lang, pag mga ganyan kasi is hindi rin nila gaano papanoorin yung mga video mo unless talagang magaganda yung content mo at saka o kaya mga nakakatawa yung content mo. Basta depende kung magustuhan din nila. So, ayun, ako naman is stop na kasi halos sa 200 plus yung subscriber ko. Pero guro nakakuha lang ako doon ng mga 30 subscriber. Nakakatamad kasi ang haba ng ng pakikipag-sub to subs kasi papanoorin mo yung vlog nila at least 3 minutes. So bago ka is matagal-tagal. Medyo nakakapagod din. So ako, ang ginawa ko is nag-focus na lang ako sa paggawa ng videos. So doon kasi sabi niya sa akin ni Regine, once na may ako na video, mayroon akong mag-trending is susunod naman na yung subscriber. So, yun parang yung pumasok sa isip ko na, ayun nga, tama. Kasi, if ever man makipag-sub to sub tayo kasi guys, makuha man natin yung 1K subscriber. Tapos, hindi rin naman panonoorin yung video natin. Useless din. So, ang mas maganda, makuha mo yung 1,000 subscriber mo. At the same time, yung 4,000 hours views. So, ayun, mapapanood lang yun, syempre, kapag marami kang video. Kasi the more the video, the more the chance of makuha mo yung kailangan mo. So, ayun, nag-focus ako doon. Almost 160 ata yung nagawa kong video. Nag-lockdown lang kaya after nung March, hindi na ako nakakagawa ng video. March ba na? Hindi na. Nag-start ako November hanggang February ako. So, nakagawa ako ng 160 na video na yon. So, yung iba, nung lockdown, tumaas yung views. Kaya, after nitong makabalik ako dito sa Laguna, nitong June, ay konting-konti na lang yung watch hour na kailangan. So, ayan guys, yung mga step na ginawa ko. So, tapos yung ibang subscriber nun, diba, sumusunod kasi, pag nagugustuhan kasi na yung video mo, tapos, nasunod na yung subscriber. Ang ginawa ko, pag may nagko-comment dun sa video ko, sinasagot ko lahat ng concern nila, lahat ng gusto nilang malaman. Sinasagot ko talaga yan. Tapos may follow up doon pag sa may dulo. Pa-help naman po ng aking channel. Pa-support naman po. By just subscribing po sa aking channel, sir or ma'am. So, ayun. Thankful naman kasi lalo yung mga nag-i-inbox, talagang nag-subscribe sila saka yung mga nagko-comment. So, a day, nagkakaroon ako ng dagdag na 5. Pinakamababa na yung 5 na tao. Tapos, minsan 10 to 20, 30, ganon. Mga na yun, mga organic na subscriber na yun. Ibig sabihin talagang nag-subscribe sila hindi dahil sa sub to sub, sa pilitan, kung hindi dahil sa nagustuhan talaga nila yung content mo at meron silang either na natutunan dun sa video na yun. So, napaka-importante guys na meron tayong video na, lalo na hindi tayo sikat, hindi rin tayo marunong. Kasi ako guys, nagsimula ako is, wala talaga akong alam sa YouTube. Hindi ko nga alam kung ano yun si YouTube eh. So, nabagit na sa akin ito ni Regine. Ang, niya pala guys is, Maneting Kay Vlog, yung kanyang YouTube channel. So, ayun, nabanggit niya na sa akin na maring kumita at the same time,
naisip ko nung sabihin sa akin na maaari kumita doon at maraming, ayun, pwede siyang pagkakitaan is, ako naman is kahit wala akong alam sa pag-editing, wala akong alam sa mga gantong bagay is, marami naman akong guys na pwedeng i-share na mga idea. So, ayun, yun yung naisip ko, kaya sinimulan ko yung pag-video na to at paggagawa ng vlog. Ang kinagandaan lang, kaya ako nakuha, tingin ko yung 1K subscriber na yon is, yun nga, maraming nakukuhang aral or napupulot na ideya yung mga nanonood sa akin. Kasi syempre, as tayo, as baguhan sa pag-YouTube, as vlogger, hindi naman tayo, hindi tayo sikat. Kaya, hindi agad papatok yung ating mga video. Lalo na yung mga kasi yung iba, yung mga sikat, kakain lang sa labas. Tulad ni Bong Navarro, yung first vlog niya is kumain lang siya. Is nakakuha na agad siya ng ilang-ilang subscriber. Daan-daang subscriber na agad. Tapos, monetize siya agad in 1 day halos. Parang, nakuha niya na agad yung kailangan na watch hour. Tapos yung subscriber, sobra-sobra na. So, ayun, di tayo ganun kasikat. Kaya, kailangan natin paghirapan yung ating pag-vlog talaga. Tapos, kailangan may maganda talaga tayong content. Yung may matutunan yung mga ating mga viewers. Kasi nga, based on my experience, hindi ako magaling sa editing, hindi ako marunong pa sa mga kung ano-ano pagdating sa YouTube. Ayun, kung ano lang yung mga alam ko or na-experience ko, yun yung mga sinishare ko. Kaya, nakuha ko yung 1K subscriber na yun. Na meron sila siguro mga natutunan at nakuhang idea. So, ayun guys, hanggang sa muli. Thank you for watching this video at sana meron pa kayong panibagong natutunan sa video ko na to. Sa mga, syempre, ang manunod naman is yung mga kapwa ko baguhan na na YouTuber. Sana meron kayong napulot na idea. So, sana maging pare-pareho tayong kumita dito at maging successful sa larangan ng pagbablog. So, ayun guys, thank you for watching.